huli sa sariling bibig itong si Senator Soto mga kababayan. Ito yung ibinulgar at sinabi ni Senator Alan Peter Cayetano na ito ho ay nakikipagkampihan, nakikipagsabuatan dito sa Malacanang na alam naman ho natin dapat separate of powers itong Senado at Malacanang mga kababayan. Naku po, napakatindi ho ng mga revelasyon nito na kailangan hong malaman ng ating sambayanang Pilipino. Ito, pakinggan ho natin ang paliwanag dito ni General Macanas. So ito, bigyan natin ng reaction, opinion itong Facebook reel posted by Tambayan ni Juan, payag ni Senate President Alan Peter Cayetano na yung nangyaring kudita kuno sa Senado noong June 3 ay utos ng Malacanang. Ayun. So anong prueba? Sabi niya, si Soto nadulas sa sariling bibig. Yun, no? Inamin na, ito. Takot na takot pala sila. Moment of truth is coming, and I use it literally, the moment of truth. Ang issue ngayon, katotohanan. Democracy is also an issue, but the issue is truth. Do you want a Senate that will cover up the truth? So, pinipilit ni Senator Erwin Tulfo na mag-hearing sa Monday, even if we know that yung na-bogus, peke, hindi totoo yung kanilang session, so hindi rin totoo na acting Senate President si Win Gatchalian at hindi rin siya totoong chairman ng Blue Ribbon Committee. Sabi sa akin ng media nung Thursday, Sir, anong ebidensya mo na ang Malacanang ay involved? Well, aside from sino pa ba pwedeng magpadala ng NBI ng 2 araw kung hindi Malacanang? Yan na nga mga kababayan ang sinasabi ni Senator Alan Peter Cayetano. As yung saan ba nag-meeting yung 11, hindi ba? Sa Malacanang din. O mas pangatlo, anong sabi nilang ebidensya? Anong sabi ni, di ba ang isda sa bibig talaga nahuhuli? Ayun. Anong sabi ni former Senate President Tito Soto? Ang naniniwala na kami ang majority at si Senator Win ang acting Senate President ay Malacanang House of Representatives. Ikaw na nagsabi, Malacanang. May kasama sa plano eh. O yun din ang sinabi ni Senator Win. Para walang gulo sa bangko, sa mga empleyado, tanong natin sa civil service. So, yun po ang sinasabi kong, guys, kung mahal nyo si Senator Win, huwag nyo sirain yung kanyang future. Saka nakita ng Senate President, unang gagawin, imbitahin yung SILG, yung Secretary of Interior and Local Government para ayusin yung peace and order sa Senate. May sarili tayong usaa. Tama. May division tayo ng Marines PNP. Yes. May PNP sa labas. Pag kulang yon, you can request the PNP. Hindi mo pinapapunta yung SILG mismo. Ngayon naman, ang mag-decide kung sinong Senate President, hindi rules natin, hindi konstitusyon natin, civil service. Sino ba nag-appoint ng Civil Service Commission? Malacanang din. Ayun. Diba? So, as far as toong chair. So talagang may kinalaman talaga dito mga kababayan ang Malacanang kahit anong tanggi pa dito nitong umagaw ng posisyon na dating minority at sabi nila ay majority na ho sila pero hindi naman talaga naayon sa Constitution. Nako, dapat ho talagang ay umaksyon na ang sambayan ng Pilipino. Hindi maganda ho ang pinagagawa ho nila. No? Talagang almost bendalo na talagang ginagawa ho nila. Yun. Moment of truth is coming, and I use it literally, the moment of truth. I agree with SP Cayetano na may kamay ang Malacanang nito. Bago nangyari yung June 3 na kudita ko, no? Nagsasalita ng Pangulo na ayusin. Supposed to be internal problem lang ng Senado yan. Tapos ang presidente nakikialam. Co-equal branch of government. Yes. Bakit ka makikialam? Kaya nga nagkaroon ho mga kababayan ng judiciary, executive at saka ano pa ba yung isa? O tatlo yan, tatlong branch. Ibig sabihin mga kababayan, pantay-pantay ho sila. So bakit nakikialam itong Malacanang? O di ba? Matindi ho ang ano ngayon.
parang sa tingin ko martial law na ho talaga, pero yun talagang nangyayari mga kababayan, silent martial law. Oh. Tapos yung statement niya, we are studying our option, sabi ng presidente, studying our option, the constitution, to resolve the issue. Mm. Yan. Nabanggit niya yan. Nabasa ko sa isang post. At yun na nga, bigla, Nagkudita. noong June 3, biglang bumaliktad yung isa, Escudero, quorum na kuno yung 12, 12. Oh, hindi. nag-reorganize. Ah, Paano ka magka-quorum ng 12 kaya na nga 20. 24 lahat ang Senado? Yes. So 24 kasi. Kahit siguro grade 1 mga kababayan, alam yung 24 at ang kalahati ng 24 ay 12. At pag magdagdag ka ng isa, yun yung majority, magiging 13. Pero itong ginagawa ho nila, hindi mga kababayan. Bendalo talaga. Nandun kasi si Erwin Tulplok mga kababayan eh. To me, kalukuhan ito. Naniniwala ako na may kamay ang Malacanang dito. Tama. Kasi nga, moment of truth, flood control. Mm. Kasi, June 4, naka-schedule na flood control hearing, June 3. Mm. Yun, nangyari. Meron kasi, yun nga kasi ang ikinakatakot ng Malacanang is mamimension ho yung kanilang corruption. Ngayon nga, lumabas ho yung katotohanan mga kababayan na nagdala nga talaga ng pera doon sa bahay ni Bongbong Marcos. I think Bongbong Marcos or Sandro Marcos, na kung saan may picture mga kababayan. May picture. Yun ho ang iniiwasan nila, na malaman ng taong bayan na sangkot talaga ito si Bongbong Marcos. At alam naman ho talaga, kahit hindi na ho magkaroon ng investigasyon mga kababayan, alam na ng taong bayan na itong si Bongbong Marcos is the greatest magna. O, di ba? Tapos, nandun ang DILG secretary para pagbawalan ang mga brave Marines na pumasok sa Senado. O di ba masyado nang halata Yes. na takot sila na masimulan ang Blue flood ribbon. control hearing. Mm-mm. Meron pang sinasabi, may sorbikuno, tangerine. Hindi ako naniniwala sa tangerine. Sabi ng tangerine, majority daw ng mga Pilipino, 67%, sinusuportahan ang leadership role ni acting Senate President Kuno Gatchalian. Sinusuportahan? Kung pupunta lang ho kayo doon sa Facebook page ni Gatchalian mga kababayan, naka-off comment na ho. Ayaw magpapa-comment. Kasi nga, natatakot doon sa mga sasabihin ng taong bayan, husga ng taong bayan. Dito sa minority, dito sa nagkaroon ng kudita, di ba? Takot na takot sila. Di ba? Tapos sasabihin 67 mga Pilipino susuporta dito kay Gatchalian, na alam naman ho natin na ito'y kakampi ng Malacanang, na kung saan itong Malacanang ay alam naman ho natin is the greatest tip in the Philippine history. Wala yan. Para sa akin, ang tunay na Senate President walang iba kundi si SP Cayetano. Tama. Dahil you need to have 13 senators to get a majority para maka-elect ka ng Senate President. Yun, nakalagay sa 1987 Constitution. Nakalagay sa Senate Rules. Yan ang basihan nitong grupo ni Soto at Gatchalian. 1949 na kaso sa Supreme Court, Abilino versus Cuenca. Na ang nangyari pala is, ang Supreme Court, wala siyang desisyon, ibinalik niya yung petisyon. Kasi political question yan, wala kaming jurisdiction, sabi ng Supreme Court. So, walang jurisprudence kung hindi nag-decide ang Supreme Court dahil ibinalik niya yung petisyon. Ang pagpili ng Senate leadership is just within you. Kung anong gusto nyo, yun ang gawin nyo. Ganon.
Kasi noon, 1935 Constitution pa ang gamit. Walang nakalagay doon ng majority ng 13. I don't know kung ilan ang senador nila noon. Eh ngayon, 1987 Constitution, very clear. There are 24 senators and you need 13 votes to elect a new Senate President. Kaya, bendelo talaga. Yan na nga mga kababayan eh. Ang ginagawa ho nila talaga ngayon, hindi naman sila sumusunod sa batas. Kaya nga nandyan ho si Erwin Toplok mga kababayan eh. Sabi niya, sometimes you have to bend the law in order to please the people. Di ba, Secretary Boyeng? Yes. O, di ba? Nangyayari na ho ngayon. Para lang mapasaya ang kanilang mga taga-suporta, para lang mapasaya ang kanilang mga taga-sunod, para lang mapasaya ang Malacanang, they have to bend the law in order to please the people surrounding by nakapalibot sa kanila. No, mahirap mag-English mga kababayan. Grabe. Hindi talaga na maganda ang nangyayari sa ating bansang Pilipinas dahil sa napakatinding politika. Lalong-lalo na ang nakaupo sa pwesto ay eto ho yung may matinding sangkot sa matinding korupsyon na nangyayari ho sa ating bansang Pilipinas. At hindi ho natin hahayaan yan mga kababayan na magtagumpay itong gawa ng mga mapang-abuso sa kaban ng bayan. O kita naman ho natin mga binulgar na mga pangalan ng mga nakatanggap ng maleta, itong mga congressman. Samantala mga kababayan, yung mga kinasuhan ay mga district engineer, mga kontraktor, mga senador, walang kinasuhan na congressman. Na alam naman ho natin, ang daming sangkot, no? Ang daming sangkot ng congressman doon sa mali-malitang pera, pero hindi nila kinasuhan. Eto pa kabayan, no? Ang bilis ho nila na maglabas, no? Nag-file ho sila ng kaso laban dito sa kay Carl Diskaya, itong asawa ni Sara Diskaya. Nag-file ho sila ng kaso within 2 days ata or 1 day mga kababayan, naglabas na agad ng arrest warrant. Nakpo. Samantala itong kay Martin Romualdez, sinampahan ho ito ng kaso. I think plunder ata ang kaso isinampaho kay Martin Romualdez. 1 buwan mahigit na kabayan, 1 buwan or 2 buwan ho kabayan, ay wala pang arrest warrant laban dito kay Martin Romualdez. Di ba? Dito ho natin malalaman, dito ho natin mauunawaan na talagang kakampi at ayaw ho mapahamak ng administrasyon ni Bongbong Marcos itong kanyang pinsan, dahil kapag napahamak at nakulong ho ito, ay kakanta ho ito si Martin Romualdez. At ito pa, kapag ulit nagsalita si Saldico by mga kababayan, posible ay baka mabanggit na ho ang pangalan ni Bongbong Marcos na kung saan siya talagang nakakakuha ng bilyon-bilyong pera mula sa kaban ng bayan. Nako po. Grabe, napakatindi. So yung mga dilawan, pinklawan naman ng kalaban dati ng magkalaban ho ng Pulangaw mga kababayan. Nung nagdesisyon ang Sandigan Bayan, ibasura na ho yung kaso para dito sa ill-gotten wealth ng Marcos mga kababayan. O, parang wala silang kibo, lalong-lalo na ito si Risa Hontiveros, itong si Kiko Matching at si Bam Aquino, na alam naman ho natin yung kanilang pinaglalaban. At alam naman ho natin na ayaw ho nila dito sa Marcos dahil magna. O, di ba? Pero ngayon, kakampi na ho kasi sila eh. Kampi-kampihan ho sila. Kampihan sila laban sa isang pamilya lamang, Duterte. O, pati yung akbayan, mga makakaliwang grupo, kampihan, kumakampi na sa kay Bongbong Marcos para ano? Para makinabang ho sila dahil mukhang may plano ho talaga sila na ipagpapatuloy yung mga usap-usapin, mga haka-haka mga kababayan, itong CONAS o Constituent Assembly, kung saan mag-i-extend ho
ang termino nitong mga kasalukuyang congressman. Kaya pinagkakaisahan ho nila si Bibi Sara Duterte at hindi ho sila natatakot. Nababalikan sila ni Bibi Sara kasi talagang isusulong ho nila yan. Pero sambayan ng Pilipino ang kikilos dyan. Hindi tayo papayag na mangyari yun. Na walang mangyaring eleksyon sa 2028. At alam naman ho natin na matindi ang korupsyon under the administration of Bongbong Marcos Jr. No? Ang mga kababayan, i-komento nyo nga dyan sa ibaba. Nako, napakatindi ho ng mga nangyayari sa ating bansang Pilipinas ngayon.